Okay na? Hallelujah. Hallelujah. Okay, okay, Lord, Jesus. Hindi ko makita asan yun. Nakikita mo ba? Ikaw nga isang, ay ito ulit. Punta ka na dun. Sabi mo. Muna daw mo sa ito mga monitor mo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Yan, okay. Okay na? Amen. Sige po, continue po tayo. Hallelujah. Sorry po sa I think sa signal po ng internet. But praise God, no? We continue to declare victory in the name of Jesus Christ. We continue to rebuke, no, mga gawain ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And sige po, tuloy po tayo. So the second sin is yung discover the sin of King David para hindi malaman ng tao na nabuntis niya si Bathsheba, no? Para hindi malaman ng tao na mayroon siyang nagawa kay Bathsheba. Amen? But yung first plot po na ginawa ni King David to cover his sin is, amen? Ibig sabihin, walang nangyari kay Bathsheba at kay Uriah kasi hindi tumuloy sa bahay nila si Uriah. Amen? Instead, dito sa verse 9 through 11, mabasa natin na si Uriah. Amen? But Uriah sleep at the door of the king's house. So doon siya natulog sa door of the king's house. Amen? Hindi siya natulog doon sa bahay nila Bathsheba. With all the servants of his Lord, and did not go down to his house. No? So when they told David, saying, Uriah did not go down to his house, David said to Uriah, did you not come from a journey? Why did you not go down to your house? And Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are dwelling in tents, and my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open fields. Shall I then go to my house to eat and drink,
and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will not do this thing. Amen? So si Uriah po ay isang faithful servant, no, sa King's Palace, sa King. Amen? Si Uriah po ay isang Hittite. Amen? Siya po ay loyal. Siya ay warrior. Na kung ano yung rule ng isang kingdom, ano yung law ng isang kingdom, ano yung principle ng isang warrior, ng isang soldier, no? Like to protect the kingdom, no? To protect the king. Amen? Gagawin ni Uriah yun. No? Kasi siya ay loyal, siya ay faithful. No? Ito yung character ni Uriah. Amen? Na kahit sinabi ng king na ganito, ganyan, but according to Uriah, yung kanyang mga kaparehas na mga soldier, mga warrior is wala sa bahay nila, no? Nandun sa king's house, doon nagbabantay, doon natutulog. So sabi niya, dito rin ako natulog kasi nandito yung aking master, no? I think niya yung pinaka general nila sa mga warrior. Amen. So hindi asawa si Bathsheba. So the second plot na ginawa ni King David to cover his sin, no, kasi gusto niya kasi na wala makaalam na tao sa ginawa niyang kasalanan. Amen. So the third sin na ginawa King David. Number 3, making Uriah drunk. Ito po yung third sin na ginawa ni King David. Ito po yung second plot to cover the sin of King David. Amen? So, making Uriah drunk. So, ang kanyang ginawa is lasingin si Uriah. Amen? So, number 3, dito sa verse 12 through 13, basahin ko po. Then David said to Uriah, wait here today also, and tomorrow I will let you depart. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. Now when David called him, he ate and drank before him, and he made him drunk. And at evening he went out to lie on his bed with the servants of his Lord, but he did not go down to his house. So, natuloy yung ginawa ni King David na lasingin si Uriah. No? Second plot to cover the sin of King David. But, hindi pumunta sa bahay nila si Uriah. No? The second time na gusto mangyari ni King David. Instead, doon siya natulog sa house ng kanyang Lord. At doon siya katabi niya mga ibang mga no? Doon siya natulog sa kanyang master. Amen. Hindi siya natulog doon sa bahay nila. So hindi pa rin natuloy yung second plot na ginawa ni King David, no? Kahit nalasing niya si Uriah, hindi pa rin natuloy. Amen. So itong third sin po na ginawa ni King David, ito po ay reminder sa atin. Amen. Na naka-based sa kung ano yung intent, no? Yung intention natin. Yung ano ba yung motive natin. Amen? Sa heart natin, sa mind natin. Kapag hindi maganda yung ating intention sa mind natin, yung motive ng heart natin pag hindi maganda, it's a sin. Amen? No? Making Uriah drunk, no? Kasi gusto ni King David na may mangyari sa kanila ni Bathsheba, ng kanyang asawa, para makover yung sin ni King David. No? Ginawa niya yung nalasingin si Uriah. No? Number 1 is hindi nakaka-glorify yung ikaw bilang tao is malasing. Amen? No? Pangalawa, hindi nakaka-glorify kay Lord yung gagawa ka ng mga bagay na ikasasama ng isang tao. Amen? Katulad ni King David, ginagawa niya ang lahat para lang matakpan ang kanyang kasalanan na ginawa niya. Amen? Pero nakikita natin dito na hindi siya nagtatagumpay. No? Hindi
hindi siya hindi niya napagtagumpayan yung kanyang pinaplano para lang matakpan yung kanyang kasalanan, no? Kapag tayo nagkasala, hindi iaalaw ni Lord yun na manatiling secret yun. Hindi iaalaw ni Lord yun na hindi tayo ma-expose. Amen? Hindi yon hayaan ng Panginoon na ikaw ay manatili dyan sa kasalanan na ginawa mo. Amen? Kahit gagawin mo ang lahat, kahit masama ang gagawin mo para lang matakpan yung kasalanan mo. Amen? Kasi tayong mga tao, no? Tayong mga tao, kapag ka nagkasala tayo, nagtatago tayo. Amen? Yan ang ginagawa ni King David nung nagkasala siya. Nagtatago siya sa kasalanan ginawa niya. Hindi siya literally, publicly nagtatago, but through his actions, through the plans of King David para matakpan ang kanyang kasalanan, ginagawa niya ang lahat, kahit masama, kahit mali, kahit kasinungalingan, gagawin niya para matakpan ang kanyang kasalanan as if wala siyang ginawa, as if he is always right, no, in the sight of men, na King David was a king, no? He is a king na righteous, no? Faithful kay Lord. He is a king na walang kasalanan, na dapat maging role model sa kingdom ng Judah, no? But hindi inalaw ni Lord na manatili na secret yung sin niya. Amen? So hindi siya nagtagumpay. The fourth sin na ginawa ni King David, no? The 4 points. Ito yung fourth sin. Number 4 na sin na ginawa ni King David, no? The first one is adultery. Amen? The second one is deception. The third one is making Uriah drunk. And the fourth one is murder. Amen? Murder. Ito po yung third plot to cover up his sin. Amen? Dito sa verse 14 through 21, basahin po natin. In the morning, it happened that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. And he wrote in the letter saying, "Set Uriah in the forefront of the hottest battle, and retreat from him. Then he may be struck down and die." So it was while Joab then that there were valiant men. Then the men of the city came out and fought with Joab, and some of the people of the servants of David fell, and Uriah the Hittite died also. Then Joab sent and told David all the things concerning the war, and charged the messenger, saying, "When you have finished telling the matters of the war to the king, if it happens that the king's wrath rises, and he says to you, 'Why did you approach so near to the city when you fought? Did you not know that they would shoot from the wall?' Who struck Abimelech, a woman who cast a piece of a milestone on him from the wall so that he died in Thebes? Why did you go near the wall? Then you shall say, 'Your servant Uriah the Hittite is dead also.'" Amen? Si King David po is pinatay niya si Uriah, no? Hindi sa kanyang sariling mga kamay, but through the battle. Amen? Through the battle. Si Uriah ay namatay because of King David's plan. Because of the third plot of King David to cover his sin. Paano nangyari na he murdered Uriah? Hindi naman through the hands of David, no? But through the power of David, through the authority of David, David lied to Uriah. Amen? David lied to the men of the kingdom. Amen? Na nung pagpunta nila ng battle, no? Si King David, ginawa niya ang third plot to cover his sin. At inalaw niya si Uriah na i-set siya doon sa pinakaunahan para sa pag-battle nila sa war. Amen? Nilagay sa unahan si Uriah na alam ni Joab and alam ni King David na yung pinakaunang mga warrior na sa unahan, na the frontliner, no, ng war is yun yung unang namamatay. Yun yung unang bumabagsak, no? Kahit marami siyang napatay, kahit marami siyang nababagsak,
There's a para matakpan ang kasalanan niya, gusto niyang mamatay si Uriah, no? Kahit ikaw na king, hindi ikaw ang pumatay sa kanya personally, no, through your hands, but through the battle, through the hands of other men na pumatay kay Uriah. Kasi tingnan mo yan na namamatay si Uriah, so you murdered him. You killed Uriah, no? Si King David, pinatay niya si Uriah. He murdered Uriah. Amen? Through the battle. No? Kasi hindi yun ang pinaka magandang plan. Nilinlang niya si Uriah. He deceived Uriah. No? Para mamatay si Uriah. Doon sa battle na kanilang ginawa. No? Maraming namatay ng mga soldiers kasama si Uriah the Hittite. Kasi ito yung gusto na mangyari ni King David, mamatay si Uriah. No? He murdered Uriah according dito sa story, according dito sa mga verses. Amen? Bakit? Through the hands of Uriah, nung isinulat sa letter na si Uriah ay is set as a frontliner sa war. No? Bakit? Kasi that moment, si Uriah po ay lasing. No? Sumulat si King David ng isang letter regarding na si Uriah is ilagay sa pinakaunahan para sa hottest battle, no, sa war na gagawin nila sa other kingdom. Through the hands of Uriah, sinulat ni King David yon. Kasi lasing si Uriah that time. So, si King David, no? Dahil sa kanyang maling intention, evil motive, namatay si Uriah, pinatay niya si Uriah, he murdered Uriah. And that was the fourth sin na ginawa ni King David. Amen? Nakakapag-commit siya ng adultery, nakapag-commit siya ng murder, he deceived, no? He makes Uriah drunk. Amen? Then, the fifth sin na ginawa ni King David is the hardiness of his heart. Amen? The hardiness of his heart. Dito sa verse 22 through 27. Amen? Basahin po natin. So the messenger went and came and told David all that Joab has sent by him. And the messenger said to David, surely the men prevailed against us and came out to us in the field. Then we drove them back as far as the entrance of the gate. The archers shot from the wall at your servants, and some of the king's servants are dead, and your servant Uriah the Hittite is dead also. Then David said to the messenger, thus you shall say to Joab, do not let this thing displease you. For the sword devours one as well as another. Strengthen your attack against the city and overthrow it. So encourage him. When the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, and she mourned for her husband. Amen? So dito, si King David, yung fifth sin na ginawa ni King David is he hardened his heart. No? The hardness of heart of King David. No? Binilang bahala niya si Uriah na namatay. Amen? Instead, si King David is mas hinarden pa niya yung heart niya. Amen? Na through the sins na mga ginawa ni King David, no, adultery, murder, no, this parang naging bato, no? Pinatigas pa niya lalo yung kanyang puso, no? He hardened his heart. Amen? Hallelujah. Na ito yung mga consequences ng sin na ginawa ni King David. Na instead na siya ay magkaroon ng awa sa mga tao, no, na namatay doon sa battle, sa war, mas ginawa pa niya na patuloy kayo, no, patuloy kayo magipagdigma, kahit alam ni King David na yun ay
yun ay ikasasama ng kanyang mga kawal, ng kanyang mga soldier, no? Ng mga warriors. Amen? Na gusto ni King David, patuloy sila makipagdigma at that time. Amen? Kahit sila ay hindi equipped, no? Hindi sila kumpleto. Amen? Wala nang pakialam si King David, no? That is the consequences of sin. Kapag tayo nagkasala, sometimes kahit mali ang ating gagawin natin kasi gusto natin na matakpan yung mga kasalanan natin at wala na tayong sense, no? Sensitivity na tayo ay magkaroon ng fear of the Lord, magkaroon ng sensitivity sa holiness of God, sa righteousness of God, no? Kapag hindi natin naka-based sa righteousness ni Lord, sa word ni Lord, kapag tayo nagkasala tayo sa isa, magkakasala tayo sa lahat. Amen? Kasi through that guilt, amen, iiwas ka ng iiwas, magtatago ka na magtatago, aalis ka, lalayo ka. Ikaw ay manghihirap isang kasalanan. Once na nakapag-commit ka, there's a consequences, there is destruction. At ang mga kasalanan na ginagawa natin, yan po ay nagsusunod-sunod kapag hindi tayo bumalik sa Panginoon, kapag hindi natin kinonfess na we sinned against one person, another person, if we sinned against God, kapag hindi natin kinonfess kay Lord, no? Magkakaroon ng mga continuous na sin na gagawin natin. Amen? Like for example, may ginawa kang kasalanan, so kailangan magsinungaling, kasalanan na naman. Kailangan mo magtago sa mga kasalanan ginawa mo, kasalanan na naman. Amen? So si King David, no, nakagawa siya ng mga kasalanan. Amen? Ginawa niya yon dahil lamang na-tempt siya kay Bathsheba. Amen? Sa simple na bagay, no, nung nakita lamang niya si Bathsheba na naliligo, nung na-tempt siya, nakapag-commit siya ng mga sins, na dumating sa point na even yung husband ni Bathsheba pinatay niya. Dumating sa point na siya ay na niloko niya ang tao, nagsinungaling siya sa tao. Amen? Kung ating naintindihan, naunawaan, nalaman natin itong ginawa ni King David, no, sa story, sa event ni King David nung siya nakapag-commit ng sin, kapag ito'y ating naintindihan at naunawaan, no, we see here na ang isang kasalanan na nagagawa natin ay pwedeng dumami, pwedeng lumaki, pwedeng maging worse, no? Yung situation natin sa buhay natin, yung status natin sa buhay natin, kapag tayo nakapag-commit ng sin, pwedeng mawala lahat. Amen? Yung dating okay, magiging hindi okay. Amen? Hallelujah. So dito, ang ating aral na makukuha, yung lesson na makukuha natin dito, yung application. Amen? Yung application, the way sa ginawa ni King David, ano yung ating naintindihan dito? Ano yung ating nalaman? Ano yung ating nakuha dito na ano yung hindi dapat dating gawin? Amen? Mga kapatid, ang temptation po is traitor. Traitor po ang kaaway. Ang tukso po ay hindi maganda. Ang tukso po ay traidor. No? Kapag tayo ay nakaramdam ng temptation, nakakita ng temptation, huwag po natin itong i-accommodate. Once na nag-compromise tayo sa temptation, ang cause ng temptation po is sin. Amen? Once na natempt tayo at ginawa natin yung temptation na yon, magkakasala tayo. At kapag nagkasala tayo, magkakasala tayo na magkakasala. At kapag tayo magkakasala na magkakasala, tayo ay lalayo sa Panginoon. Tayo ay mawawalan tayo ng fear of the Lord. Magkakaroon tayo ng guilt. Tayo ay aalis sa presensya ng Panginoon. No? At madidisconnect yung ating relationship kay Lord. No? Na ikaw ay on fire. Yung fire na yon pwedeng mawala.
No? Magiging katulad ka ng isang backslider. Magiging lukewarm ka. Mawalan ka ng love sa word niya. Kasi nagkaroon ka ng fear. Fear na lumapit sa Panginoon. Instead na fear to do not do sins. Amen? Dapat ang fear na magkaroon yung heart natin tayo. Amen? Is yung fear na gumawa ng wickedness. Amen? Magkaroon tayo ng fear of the Lord. The fear of the Lord is all about His holiness, all about His righteousness, all about His greatness, na kapag nakilala natin si Lord, naunawaan natin kung sino si Lord, the fear of the Lord. Amen? The fear of the Lord will come. We will understand the fear of the Lord. Amen? Hallelujah. So yung application natin, number 1, David confessed and repented towards the Lord God. Nag-confess si King David, nag-repent si King David. Amen? Through the parable na shinare ni Prophet Nathan, no? Dito sa 2 Samuel chapter 12. Basahin natin sa chapter 12. Hallelujah. Then the Lord sent Nathan to David, and he came to him and said to him, there were 2 men in one city, one rich and the other poor. The rich man had exceedingly many flocks and herds, but the poor man had nothing except one little lamb which he had bought and nourished, and it grew up together with him and with his children. It ate of his own food and drank from his own cup, and lay in his bosom, and it was like a daughter to him. And the traveler came to the rich man, who refused to take from his own flock and from his own herd to prepare one for the wayfaring man who had come to him. But he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. So David's anger was greatly aroused against the man, and said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this shall surely die, and he shall restore fourfold for the lamb, because he did this thing, and because he had no pity. Then Nathan said to David, you are the man, thus says the Lord God of Israel. I anoint you, I give you your master's house and your master's wives into your keeping, and give you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more. Why have you despised the commandment of the Lord, to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife, and you have killed him with the sword of the people of Ammon. Now therefore, the sword shall never depart from your house, because you have despised me, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wives before your eyes, and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of this sun. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, and you shall not die. However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also who is born to you shall surely die. Amen. Then Nathan departed to his house. So number 1 po, David confessed and repented towards the Lord God. But before he confessed, before he repented towards God, amen, ang una po is, si Prophet Nathan pumunta kay King David. Tapos itong si Prophet Nathan po is, shinare niya kay King David yung isang story through a parable. But that this parable, this story is pointing out David. Amen? The point of the story, the parable is all about King David, yung ginawa niyang kasalanan nung kanyang kinuha si Bathsheba. Amen?
nung meron siyang ginawa kay Bathsheba, no? Adultery. Amen? He murdered Uriah. Amen? Sabi dito, no? Through parable, sinabi ni Prophet Nathan yung word ni Lord, no? To expose David that he committed sins. Kasi kapag walang tao na magko-correct sa atin, walang tao na magre-rebuke sa atin, walang tao na mag-i-expose ng sin na ginawa natin, walang tao na mag-i-expose ng mga evil na thoughts, na evil na deeds or action na ginagawa natin. Amen? Kapag tayo nagkasala, kapag walang tao na mag-discipline sa atin, walang tao na magko-correct sa atin, magre-rebuke o mag-expose sa atin, hindi natin ma-realize that we sinned against God. Hindi natin ma-realize na tayo may ginagawang unrighteousness, ungodliness, wickedness, na tayo mayroong ginawang mali sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Amen? So, ginawa ni Nathan ito through a parable. Amen? Sinabi na kay King David through a parable na mayroon siyang rich man, mayroon siyang poor man, at itong rich man, marami siyang mga herds, mga sheep. Amen? At itong poor man, wala siya kahit isa maliban sa nag-iisang lamb. The whole lamb. Amen? Nag-iisang tupa na kanyang pinalaki, inalagaan, parang tinuring niya katulad ng isang anak na babae. Amen? At merong isang traveler, o merong isang tao na galing sa malayo, no? Tapos itong rich man, hindi siya kumuha ng ng tupa para sa kanyang ihahanda sa tao na nagbiyahe, naglakbay galing sa malayo. Instead, kinuha niya yung nag-iisang tupa doon sa poor man. At ito yung prepare para sa kanya. Itong parable na ito, na story na shinare ni Prophet Nathan kay King David, ito tumutukoy kay King David at saka kay Uriah at saka kay Bathsheba. Amen? Si King David, siya po yung rich man. At yung poor man si Uriah the Hittite. Amen? And that old lamb is si Bathsheba. Amen? Si Bathsheba. And itong parable na ito, nung isinare ni Prophet Nathan kay King David, ito is si King David nagalit. No? Nagkaroon siya ng anger. Na sabi niya, ang taong ito ay nararapat na mamatay. Ang taong ito ay nararapat na ang kabayaran ng kanyang kasalanan is kamatayan. Amen? Yun po ba ay tama? Yes, tama po yun. Na ang kabayaran ng kasalanan na ginawa ni King David at kamatayan. Bakit? Sin, kapag ka murder ang nakumit mong sin, kung ano yung kasalanan na ginawa mo, ang kabayaran ng is kamatayan. Kung buhay ang kinuha mo, buhay ang kukunin sa'yo. No? Buhay ang kinuha mo, buhay ang babayaran mo. Amen? Sa Ten Commandments of God, sa law of God, amen, is kapag nakapag-commit ka ng sin, especially sa Ten Commandments of God, ikaw ay papatayin. Ikaw ay dapat namatay kasi ikaw ay nakapag-commit ng adultery. Ikaw ay nakapag-commit ng murder. Amen? Amen. But according sa sinabi ni Lord, pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Pero alam niyo yun, na si Lord hindi siya nag-based sa law. Sa law niya. Amen? Saan nag-base si Lord? Sa grace niya. Doon nakita ni King David that God is a merciful God. Amen? Bakit? Kasi alam niyo, ang sin po na adultery, ang kabayaran po yan is death. No? Sa Old Testament, ang mga nakapag-commit ng adultery, binabato hanggang sa mamatay. Kasi yan ay mortal sin. Ang tao may pinatay, papatayin din. Yun yung law ng Old Testament. Yun ang sinusunod ng Old Testament ng mga Israelites that time. Amen? Ng mga Jews that time. And kapag encounter nyo na yung isang adulterer, no? Yung adulterous woman, amen? Kung na-encounter nyo sa Gospel of John, or sa 4 Gospel, di ba? Si Jesus, tinest siya ng mga Pharisees, ng mga Sadducees. Si Jesus,
Trinay siya ng mga Pariseo na kung ano ba yung kanyang gagawin. Ano ba yung judgment na gagawin ni Jesus. Amen? Yung adulterous woman, no? Kasi nakapag-commit siya ng adultery, according sa mga Pariseo, no? Dinala siya kay Jesus, na itong babaeng ito nakapag-commit ng adultery. Ano ang judgment natin dito? Since Jesus, siya ay righteous, siya ay God. Amen? Siya ay perfect, siya ay sinless. Amen? Ang tinuturo ni Jesus is yung fulfillment ng law. No? The fulfillment of law is Jesus Christ. The fulfillment of law is the love of God through Jesus Christ. The demonstration of God through Jesus Christ. Amen? On the cross of Calvary, when Jesus was crucified and died on the cross of Calvary. Amen? Na anong ginawa ni Jesus Christ? Hindi niya pinatay ang babae. Hindi niya binato ang babae. Anong una niya sinabi? Kung sino ang mga taong may kung sino ang walang may kasalanan dito, siya ang unang bumato. Walang may nagbatong ni isa kasi lahat ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung babatuhin ng mga tao ang babae, dapat batuhin din ang mga taong iyon. Mga Pariseo, Saduceo, lahat ng mga tao, babatuhin din. Kasi lahat ay makasalanan. Lahat ay nagkasala. Lahat ng tao ay hindi naging perfect. Lahat ng mga tao ay naging sinner. Amen? Kaya si Jesus, ang ginawa niya sa babae, finorgive niya yung babae. Sabi niya, you are free. Sabi niya, you are cleansed. Sabi niya, you are forgiven. Amen? You are now freed. Amen? Ang babae ay pinatawad ni Jesus Christ, pinalayan ni Jesus Christ, ginawa ni Jesus Christ na matuwid, na malinis. Bakit? Ang purpose ni Lord to deliver us, to redeem us, no? Through the cross. Because Jesus, who had no sin, became sin for us. Kasi only through Jesus Christ, tayo ay patatawarin ng Panginoong Diyos Ama. Amen? Through Jesus Christ, tayo lamang ay malilinis through the blood of Jesus, through the body of Jesus Christ na sinacrifice niya doon sa cross of Calvary. Na when David, no, nakita niya yung grace kay Lord, nakita niya na God has mercy upon David. Kaya hindi niya pinatay si David, no? Si Lord, hindi niya tinatanggap ang sacrifice kapag ang kasalanan is adultery. Doon sa 10 Commandments, walang sacrifice maliban lamang sa perfect person, perfect Lamb of God, which is Jesus Christ. Amen? Si David, dapat napatayin siya, pero bakit hindi siya pinatay ng Panginoon? Kasi ang Panginoon is the God of grace, the God of mercy. He is a faithful God. Hindi niya pinatay si King David, bagkus pinatawad niya si King David. So, King David confessed. King David repented before God, towards God. Because God is the God of grace. He is the God of mercy. So, God, no? God forgave David. God became gracious to King David. Ganon ang love ni Lord. Even sa Old Testament pa lamang, ipinakita ng Panginoon ang kanyang grace, ang kanyang love, ang kanyang mercy, ang faithfulness at goodness niya through King David. Kahit si King David is nakapag-commit ng mga sins, the 5 sins King David committed: adultery, deception, amen, murder, lies, amen. Nakita natin doon yung grace ni Lord kay King David, na instead ang kabayaran ng kasalanan ni King David is kamatayan. Hindi na inalaw si King David na makaranas ng kamatayan. Ang ipinaranas ng Panginoon sa kanya, ang grace ni Lord. Amen? Ang grace ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang awa ng Panginoon kay King David. Amen? King David, sabi niya, Lord, blot out my transgressions, Lord. Amen? Wash me thoroughly from all my iniquities. Amen? And Lord, sabi ni King David sa Psalm, amen? Sabi niya dito, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquities, and cleanse me from my sin. He confessed, he repented before God, because God, binigay niya ang grace kay King David. Ipinakita ng Panginoon kung gaano siya
ka-love ni Lord, kung gaano niya ka-love si King David, amen? Kasi kilala niya si Lord eh. Kilala niya si Lord. Even nagkasala si King David, alam ni King David na ang Panginoon is slow to anger, merciful God, faithful God. He is the God of love. He is the God of grace. Amen? Kaya sabi ni King David, Lord, have mercy upon me, O God. Have mercy upon me. Forgive me, Lord. Lord, deliver me. Lord, save me, Lord. Rescue me, redeem me, Lord. Heal me, Lord. And I will be healed. I will be whole again. Lord, save me, transform me, Lord. Sabi ni King David, create in me, O God, a clean heart. Amen. And renew a right spirit. Renew a steadfast spirit within me, Lord God. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Because God, He is the God of all human being. He is the God of your life. He is the God of your soul. Ano man ang gawin ng Panginoon, gagawin niya dahil siya ang may-ari sa iyo. Siya ang may likha sa iyo. Kapag tayo nagkasala sa Panginoon, wala tayong pwede na i-ask kay Lord, only forgiveness. Know that God will forgive us, that God will show mercy, that God will give us grace to overcome, grace to be saved, to be rescued, to be redeemed, to be healed, amen, to be delivered. Dahil yun ang kailangan natin para tayo ay makaligtas sa kasalanan, sa kamatayan, amen. Hallelujah. So we need to confess just like David. We need to repent just like David. Ano man ang ating mga kasalanan at kamalian sa buhay, God will forgive us. Amen? Sa 10 Commandments, adultery, murder, amen? Pagsisinungaling, false witnesses, idolatry, lahat ng kasalanan, mga kapatid, gaano ka kadumi, kasama sa mata ng Panginoon, sa mata ng tao, God will forgive you. Amen? If you confess before God, if you repent towards God, God will forgive you. Amen? And He will heal you. He will deliver you. He will rescue and redeem you. And He will save you. Amen? God will give you another chance. God will transform you. Then the Holy Spirit will dwell in you. The Holy Spirit, will take residence in your heart, and He will guide you. He will lead you. He will control your life. As long as you obey God. As long as you obey the Word of God. As long as you apply what the Lord is revealing to you. What the Lord is speaking to you. Amen, mga kapatid. Ang sin po is hindi po siya katulad ng isang pagkain, na masarap kainin. Sa una, ito ay maganda, pero sa huli, sa likod ng kasalanan na ating ginagawa, ito po ay napakasama na magkukos sa atin ng distraction, na magkukos sa atin na pwede tayong ma-judge to hell. Amen? Kasi po, ang hell po is para kay Satan and his angels, at the same time sa mga tao na makasalanan, na hindi naniniwala sa Diyos, mga tao na makasalanan, na hindi nagko-confess, nagre-repent, Kapag tayo namatay na hindi tayo nag-confess at nag-repent kay Lord, wala tayong relationship kay Lord, hindi natin si Lord kilala. Amen? Sabi ni Lord doon sa Revelation, ang unbeliever ay isa sa mga tao na mapupunta sa hell. Amen? Sa Judgment Day. So, ngayon pa lamang, ito ang isa sa mga nais iparte ng Panginoon sa atin, na tayo ay mag-confess sa Kanya, tayo ay mag-repent sa Kanya. Amen? Kahit gaano kalaki ating mga kasalanan, gaano kaliit, gaano tayo kadumi o kasama sa Panginoon, sa harapan niya, katulad kay Apostle Paul, God forgave him. God forgave him. God rescued him. Amen? At ginamit pa si Apostle Paul, na dati siya ay persecutor ng mga Christians ng early church sa panahon ng New Testament. Nung transformed siya ni Lord, kinonvert siya ni Lord, nakilala niya si Lord, niligtas siya ni Lord. Amen? Hindi na siya persecutor ng mga Christians. Hindi na siya ang tao na pumapatay ng mga Kristiyano. Ang kanyang naging ministry niya is nagpapahayag na siya ng magandang balita ng Panginoong Hesukristo, na siya na ang nagbabahagi, nagpipreach siya ng gospel of Jesus, that the gospel of Jesus is the gospel of grace, the gospel of hope, the gospel of
Eternal life, the gospel of salvation, na ito yung living hope ng mga tao. Ito yung hope na hinahangad ng mga tao. Mga tao na naghahanap ng katotohanan, mga tao na naghahanap ng reality. The reality is the heaven. The eternal life is the reality that only be found in the gospel of Jesus, only be found in the Lord Jesus Christ, in the person of Jesus. Amen? Hallelujah. And number 2 po is David asked God to be forgiven. Yes, God forgave him. According to 2 Samuel chapter 12. No? And sa Psalm chapter 51. Amen? David asked God to be forgiven and God forgave him. No? Si Lord, patatawarin niya tayo kapag tayo nanghihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? Kung ang tao hindi kanya kayang patawarin, ang Panginoon patatawarin kanya, gaano kakadumi o kasama. Amen? Pumatay si King David. Even King David is a man after God's own heart. Even King David has a close and deep relationship with God. Still God forgave him. Even if he committed sin, God forgave him. And he asked God for forgiveness. He repented towards God. Amen? And number 3 po, David humbly come before God to be delivered and sanctified. No? Kapag binasa po natin ang Psalm chapter 51, ito po yung prayer of repentance of King David. No? Na nag-ask siya ng mercy kay Lord. That God will be gracious to him. Amen? That God will deliver him. That God will make him sanctified. Amen? Sabi doon, create in me a clean heart, O God. Amen? Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and renew a right spirit within me. Amen? Hallelujah. So, conclusion po, tayong lahat po ay makasalanan. Tayong lahat po ay nagkasala sa Panginoon. Tayong lahat po ay mayroong mga pagkakamali at pagkukulang. Tayong lahat po ay hindi matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos Ama. But through the Lord Jesus Christ, through Him, according to John chapter 14 verse 6, I am the way and the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Through Jesus Christ alone, tayo ay masasave. Tayo ay magkakaroon ng eternal life. Tayo makakapasok sa kingdom of heaven, sa kingdom of God. Tayo magkakaroon ng totoong fulfillment sa life, totoong contentment sa life, totoong satisfaction sa life. No? Kahit gaano kalaki, gaano karaming temptation, if we understand that Jesus is our contentment and satisfaction, hindi tayo matitempt gaano man yan kaganda yung mga bagay na nakikita natin, but as long as hindi nakaka-glorify kay Lord, dapat nating iwasan, dapat nating talikuran, dapat nating layuan, dapat nating i-disconnect yun sa atin. Amen? Dahil ang temptation po, yan po ay nagkakos ng sins, mga sins, guilt, no? Amen? In Jesus' name. At yung mga anxiety is also cause of sin. Kapag tayo ay namumuhay pa rin sa kasalanan, tayo ay magkakasakit, tayo manghihina, amen? Tayo ay makakaranas ng mga questions sa buhay natin na hindi nakaka-glorify kay Lord. Dahil ang mga consequences ng sin po is negativity. Ang mga consequences ng sin is evil, unrighteousness, wickedness, unbelief. Amen? Hallelujah. Maging katulad tayo kay King David. Katulad tayo kay King David. Yes. Na makasalanan. Nagkasala. Amen? Madumi. Masama. But maging katulad din tayo kay King David. Gaano kahirap bumalik sa Panginoon. Gaano kalaki ang kasalanan na nagawa natin sa harap ng Panginoon. Dapat natin tawarin tayo ng Panginoon natin. Huwag na tayong babalik sa pagiging makasalanan. Tayo i-pursue natin. Our goal is to our aim is
na manatili sa kabanalan ng Panginoon, sa katwiran ng Panginoon, sa katotohanan ng Panginoon. No? I-desire natin ang holiness of God, ang righteousness of God sa atin. Amen? Na ang Holy Spirit patuloy na manahan sa atin at manatili. Dahil siya lamang ang mag-guide sa atin, mag-lead sa atin papunta sa eternal life and through the Word of God. Amen? Hallelujah. Sige po. Tayo po ay manalangin. And sa mga oras na ito, before po tayo mag-close, let us ask God, mga kapatid, bago po matapos ang oras na ito, no? Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, as I pray, as I lead the prayer, tayo po ay mag-confess kay Lord. I-repent natin kay Lord. Let us offer our whole life, our whole heart to God, towards Him. Let us surrender. Amen? Let us surrender before Him na, Lord, ligtas na ba ako, Panginoon? Lord, talaga bang pinatawad niyo ako, Panginoon? Lord, ako'y nakakaranas ng guilt na hanggang ngayon, Lord. Lord, kayo ang mag-control, O God. Lord, ipaunawa niyo sa akin. Amen? Lord, give me wisdom. Have your way, Lord, na makabalik ako sa inyo, Panginoon. Na makabalik ako sa presensya niyo, Panginoon. Hallelujah. Let us confess and repent before the Lord. Let us offer our life again as a living sacrifice. Amen? Katulad ni King David, ang kasalanan ginawa niya is ang kabayan ay kamatayan. Pero dahil sa pagiging gracious ni Lord, He let His only begotten Son to die on our behalf. Diba, ganun ka-gracious si Lord sa buhay natin? Ganon ka-gracious si Lord, ganon tayo ka-love. Amen? Na ang love is hindi siya about sa feelings, but it is all about commitment. It is about sacrifice. Amen? Na love ka ni Lord kahit hindi ka worthy to be loved. Love ka ni Lord kahit ang dami mo ng pagkakamali at pagkukulang sa Kanya. Love ka ni Lord kahit hindi ka karapat-dapat na ibigin. Amen? Ang ating kapwa-tao, love lang natin sila kapag pakiramdam natin kaibig-ibig. Amen? Tayo mga tao, mayroon tayong mga lapses, mga failures, mayroon tayong mga ginagawang mga kasalanan or mga nagawang kasalanan. At tayo mga tao, tayo napaka-sensitive. Amen? Na kapag ang isang tao may kasalanan, hindi na natin ilalove. Amen? Kapag ang tao may ginawang mali, hindi na natin ilalove. Amen? Like a husband and wife, hindi yan araw-araw, hindi yan oras-oras na love mo ang isang tao. Amen? Ikaw as husband or ikaw as wife, yung partner mo, hindi mo yan araw-araw na love. Amen? Kasi may time na feeling mo hindi mo siya love eh. Even if hindi mo siya love araw-araw, ilalove mo pa rin siya because love is all about commitment and sacrifice. Amen? Na ganon si Lord sa atin. Kahit gano'n kalaki karami ng ating kasalanan, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ang nagpairal. Pinairal ang kanyang pag-ibig para lamang tayo ay hindi makaranas ng kamatayan. Hindi tayo mapunta sa eternal hell, but unto eternal heaven, but unto eternal life. Kaya ibinigay ng Panginoong Diyos Ama ang kanyang buktong na anak na si Jesus, ang kanyang only begotten Son, the Lord Jesus Christ. No? When Jesus died on the cross of Calvary,
The cross. Yun ang nagbibigay sa atin ng hope na I believe by faith. That is my hope. No? That is my hope. Na yan ang binigay ng Panginoon sa atin. Yan ang naging mark natin mga Christian, mga believer and follower of Christ, na through that cross, I am delivered. I am saved. Amen? Can we say that? I am saved. I am saved. Amen? I am saved. We are saved. Amen? Na by faith in Christ Jesus, we are saved. Now, we are saved. Amen? We are redeemed. No? Let us believe, no, and trust in the Lord for our salvation. Let us trust God. Hope in the Lord Jesus Christ, no, according to the gospel. Because the gospel, no, it leads us, it gives us an understanding that we are saved. Amen? Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord God, salamat sa mga salita ng Diyos sa aming napakinggan na pag-aralan, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil aming naunawa na intindihan, Panginoon, through the life of King David, O God, nung siya'y nagkasala, hanggang siya'y nakapag-repent, O God, na Lord, ang sin, O God, ay isang traitor, Lord, na hindi mo, Lord, desire sa amin na magkasala, Panginoon, gumawa ng kasalanan o mamuhay sa kasalanan, Panginoon. But, Lord, na kami magpatuloy sa kabanalan nyo, na magpatuloy sa katwiran nyo, Panginoong Diyos, na kami manatili, Lord, sa salita nyo, O God, at mag-obey sa inyo, Lord God, to follow your word, O God, to follow your commandments, O God, to love you, Lord, to worship you, Panginoon, to honor you in our lives, na Lord, lahat ng aming gagawin, O God, is dapat na makaka-glorify lamang sa iyo, Panginoon. Lord, help us, O Lord God. Help us, Holy Spirit, na mag-glorify lamang kayo, Panginoong Diyos, sa mga gagawin namin. Hallelujah. Lord, continue to anoint us and bless us, O God. Panginoon, ang kumilos, kayo maghari, Panginoon. Give us wisdom and strength, O Lord God. Lead us, guide us unto your holiness and righteousness, Lord God. Lord, kayo patuloy na mag-glorify at mag-magnify sa buhay namin, Panginoon. Kayo, Lord God, ang patuloy na mag-cover sa amin, Lord God, with the precious blood of Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit. Lord, we rebuke, Panginoon, lahat ng gawain ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And Lord, kami magiging victorious, Panginoon, according to your word. We are an overcomer according to your word, O God, and a more than conqueror, Lord, according to your word, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We give you glory, O God, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Amen. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Sabi niya sa Romans 11 verse 36, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory alone. All glory to Him forever and ever. Amen. Sa Tagalog sabi niya, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-ari niya, sa Kanya ang karangalan, magpakailangan. Amen. All things comes from God. Lahat ng nakikita natin dito at hindi nakikita ay si Lord ang nag-create. Amen. Ang buhay natin, lahat ng buhay sa mundong ito, lahat ng tao ay create ng Lord. Amen. Lahat ng mga trees, all creatures ay galing lang sa Kanya at para lang sa Kanya and for His glory alone. So our lives, we are created for His glory. We are created to worship Him. We are created
God, the favor of men be upon us. Lord, salamat, Lord God. Let your word, Lord God, be planted in the bottom of our heart, Lord.